Okay, no? Uh, Good evening guys. So time check tayo, no? 8:56 PM. Pag-usapan natin yung naging palasak na pagiging content creator at mga vlogger, no? Kahit ako, pati ako na ano rin ako diyan, na impluwensya, no? Hindi kasi yan ang yan yung hinihingi ng pagkakataon. Ibig sabihin, base dun sa ng panahon, yung daloy, ito yung ito yung kumbaga parang trending ganon, nauuso. So sinasakyan ng karamihan yung mga ganong klaseng kalakaran kasi nga may kita rito. So eventually si Meta, negosyante si kaya nga soccer birds. Yung salita pa lang sack, no? Sasakin ka talaga, no? May sack, alam mo yung soccer, no? Ibig sabihin, sa negosyo, hindi papagulang yung mga yan. Lulutuin ka kumbaga sa gigisahin ka niya sa sarili mong mantika. Syempre, kung hindi ka artista o million viewers ka, hindi magiging libre pagiging mo yung tinatawag na verified badge ang tawag doon, na bine-verify ka o inaano ka ni Meta na totoong yung kumbaga yung gumawa nung account na ay totoo, no? Replikado ka, no, ganyan. Ngayon, yung mga iba kasi talagang desperado ng kumita. So, siniseryoso nila yung paggawa nila ng mga kung ano-anong mga content. Tapos minsan, inaaning pa sila ng Meta kahit hindi nila kayang gawin. Tapos hindi pumapasa sa criteria ng Meta. So, nagkakaroon sila ng mga sa dashboard nila, ng mga kulay pula. Wala kang pakialam dyan, basta ako nagtitrip lang ako. Ano lang yun eh. Yung verified sa akin, sponsor lang yun, no? Hirap kasi yan, monthly magbabayad ka niyan, monthly maintenance niyan. Magbabayad ka, no? Dun sa parang yun yung yun yung strategies ni Meta para kumita. Tapos yung mga taong nagbabayad sa kanya, yun yung pampapasahod niya sa mga tao kasi yung stars ang nagbibigay nun mga yung mga taong nakakapanood. Tapos kukomisyonan ka ng 70% tapos 30% lang sa'yo. Kung magkano lang yun. Tapos sa may 10,000 views, 10 million views, is equivalent to $1. So magkano lang yan? 56. Ibig sabihin, hindi sila magninegosyo o gagawa ng platform ng application na ganyan kung malulugi sila, no? Siyempre sa umpisa, pag nagsisimula pa lang yung kailangan nilang ilure o akitin o ilure ba yung pasunurin, no? Sa pamamagitan na pinapainan tayo ng mga kung ano-anong mga, kasi nagsimula yan naging palasak yan dahil doon sa mga kumikita na no? Dinideceive yung mga tao, nakikita ka ng ganito kalaki, pero maano ka rito tawag dito, mabe-burn out ka once na sineryoso mo yan, no? Yung yung para sa akin, ang diskarte ko lang diyan, wala lang. Kung ano lang yung ko, hindi ako nag-a-assume o nag-expect, no? Yun yung sinasabi kong papatayin ka ng pag-asa. Asa ka pa, no? Dalawang klase kasi yan eh, yung asa, yung umaasa ka, nag-expect o nag-a-assume. Assuming ka na kagad, masakit yun. Pero yung hope na pag-asa na bumubuhay, dalawang klase kasi yan eh. Isang bumubuhay tsaka isang pumapatay. So ibig sabihin, huwag kang mag-assume, huwag kang ma-expect, no? Gawin mo lang. Maglibang ka lang. Katulad ko, nagtitrip lang, no? Hindi ka umaasang kikita ka, ganun. Huwag mo seryosohin yung pinagagawa sa ni Meta. Kasi kaya nga Meta eh. Ang kabuang pangalan niya Meta. Ang apelyido niya Liling, Meta Liling. O, di ba? Aaningin ka niyan. Papaaning ka ba? O, di ba? Algorithm yan, tinan mo ha. Pag may kung ano-ano na naglalabasang mga kahit mga bastos, mga pinagtataka ko, yung mga tawag dito, yung mga nag-i-exploit ng mga kababaihan na sumasayaw ng mga malalaswa at nagpapabakat ng mga kanilang kasarian. Hindi mo sila pwedeng makasuhan ng sexual offender. Hindi sila pasok sa batas na ganun. Pero pag sila lalaki ang gumawa nun, violation yan. Lalo na pag pangit.
Diba? Katulad ko pag pangit. Tangina, sigurado yan. Sexual harassment yan. Diba? Pero pag gwapo, hindi, no? Yan ang masakit na katotohanan dito sa mundo na to, no? Tsaka, ang, ang nakakainis pa rin sa mga ganyang klaseng kalakaran. Kaya na-delete yung na-massive massive report si ano, si Rendon dahil dun sa mga Labrador, dun sa mga, isipin mo, ang daming pangit sa mundo, isa na ako ron. No? Tapos, nagsasalita ka ng ano, ng kung ano-ano tungkol sa mga pangit na katulad ko. Eh, syempre, sa dami na magre-report sa'yo, madidelete talaga yung account mo sa Facebook, no? Yun lang naging consequences niya. Yun ang pinakamabigat na consequences na nangyari sa buhay ni ano, ni Rendon, no? Na sobra siya sa pagiging ano, yung, lahat kasi ng sobra masama eh. Yung, motivational ganito, bla 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 bla. Alam mo, kahit gaano ka kahusay magsalita o magpaliwanag, pag may nasagasaan kang isang tao dyan, gumagawa ka ng kaaway mo. Kaya nga sabi, say no evil, hear no evil, di ba? Minsan may mga action tayo na ano na hindi natin sinasadya pero nakakasakit tayo ng kapwa natin. No? Yung iba naman hindi nakakaintindi. So parehas merong ano yan, may pagkukulang sa bawat isa kasi wala namang perpektong tao. Diba kanta nga ni Dong Abay, di ba? Wala namang perpektong tao. No? Diba ang epekto? Kung meron kang defekto, wala namang perfectong tao. Ayan. Ngayon, balik tayo ron sa usapin may kinalaman sa pagre-reels, no? Huwag niyong seryosohin. O i-mindset nyo sa utak nyo na gagastos kayo dyan para kumita. Tapos, ibabalik lang sa'yo ni Meta, halos 30% lang nung ginastos mo. Parang ikaw nagpasahod yun sa sarili mo. Di ba? Sila Kong TV, 3 years bago kumita yan. Sponsorship lang nagsimula ang kita nila. Lahat ng vlogger lugi. Lahat na nag-vlog na lugi. Ang lalaki ng ano, ang lalaki ng investment nila diyan o puhunan na ginawa, time lahat. Lahat na ginawa nila. Tapos bibigyan ka lang ng plaki ni YouTube. 'Di ba? Tapos biglang magkakaroon siya ng play time na ano, 8 minutes. Dati wala namang ganun. Bigla nagkaroon ng 8 minutes para magkaroon ka ng kita kasi magkakaroon ng ads. No, papasukan ka ng ads. Yan yung mga masakit na katotohanan sa mga biglaang pagbabago ng mga patakaran o pamamaraan ng bawat ano. Karapatan nila yung kasi silang may-ari niyan, no. Sila ang owner, no, o sila ang nagma-manage diyan. Kaya kung may pagbabago, no, i-anticipate natin na hindi consistent. Tingnan mo si Mobile Legends ngayon. Ang dami ng ano, umalis na mga streamer kasi wala na, hindi na nagbibigay ng free diamonds tsaka hindi na nagbibigay ng kita si ano, kumbaga yung budget doon para sa Pilipinas ano, wala na kasi simula ng lumao si Mobile Legends tapos may pumalit eh, nakalimutan ko yung ano laro na yun eh. Ganun talaga yan sa umpisa. Siyempre pagka tumatagal, ang problema kasi sa pagtatayo ng ano ng business, habang tumatagal yung business name mo, tumataas din yung binabayaran mo para sa business name mo. So ano mangyayari sa iyo ngayon? Kung magbibidding ka o magninegosyo ka ng 100%, malulugi ka kasi nagbabago ang ano currency sa stock market, sa stock exchange. No? So, anong diskarte para kumita ka? Gagawin mo 1,000% kasi kasama na rin yung mga losses mo, kung ano-ano mga bla bla bla, mga kung ano-ano mga possible na pwedeng mangyari na ikalugi ng isang negosyo. Ganyan kahusay si EEI. Kopyahin nyo yung ginagawa ni EEI Corporation. No? Ganong katalino. Isipin nyo, pandemic. 3 months nagpasahod dyan. Ang time in, time out kami. Oh. Ibig sabihin na master na ni EEI yung pagninegosyo na hindi malulugi. Ngayon, kung gusto nyo hindi kayo malugi, kopyahin nyo yung diskarte ni EEI. Ganun lang kasimple yun. Tapos, syempre, dahil may JP Morgan Chase na rito sa bansa na to, natural, makakasurvive yung mga kapitalista. Ganun lang kasimple yun. Peace out and God bless all.